He's really gonna do it? No way. Are you kidding me? He is a legend. Oh my god. He's delivering it. I'm a lot smaller. Piniliyang manahimik na lang. Ngunit di nagtagal. Ang awa na kanyang nararamdaman ay napalitan ng takot. Hindi kay Mang Belinda, kundi sa Manika. Isang beses daw po, tulog pa si Mang Belinda nang pumasok siya sa kwarto nito. Ang biling ni Aling Marig sa kanya. Huwag daw niyang gigisingin si Mang Belinda dahil hirap daw ito sa pagtulog. Iwan na lang daw niya ang pagkain sa mesa na nasa tapat ng higaan. Iyon po mismo ang ginawa niya. Habang nilalapag ang mga pagkain, nakita niyang yakap-yakap ni Mang Belinda ang Manika. Pero pagkatapos niyang ayusin ang mga pagkain, nagulat na lang siya nang nakitang wala na ito sa kama. Nanlaki na lang daw po ang kanyang mga mata nang makita itong nakaupo sa may bintana at nakaharap sa kanya. Natutok niya ang kanyang bibig upang pigilan ang sariling sumigaw. Nanlanggo siya at hindi agad nakagalaw. Siguro'y umabot rin daw ng 1 minuto bago siya nakakilos at kumaripas ng takbo. Hindi po nakalimutan ni Lola ang unang pananakot na ginawa ng Manika. Opo, unang beses na yun dahil maraming beses po siyang tinakot nito na tila ba pinaglalaroan siya. Parang natutuwa pa ito tuwing natatakot siya. May pagkakataon po na biglang nagpapatay-sindi ang ilaw sa kwarto ni Mang Belinda habang nag-aayos siya ng mga gamit nito. Gaya ng unang beses, bigla raw pong nag-iiba ang pwesto ni Belinda at kung minsan ay lumilipat sa mismong tabi niya. At ang masikla, may isang magkakataon pa raw na nakarinig siya ng boses ng isang batang babaeng tumatawa. Wala namang bata sa loob ng kwarto o sa buong mansyon. At kung susuriin mabuti, tila galing raw talaga sa Manika ang boses na iyon. Imposible naman ang sinasabi mo. Paano magkakaroon ng buhay ang isang Manika? Laruan lang yon. Narinig niyo naman po yung mga kwento ko, di ba? Imposible naman kung guni-guni ko lang mga yun. Maniwala po kayo, may kakaiba po talaga kay Beatrice. Hindi lang siya basta-bastang Manika. Parang narinig ko ang pangalan ni Beatrice. Nag-uusapan niyo ba ang namayata akong anak? Sir Greg, hindi po.
Hindi ko ang anak yung si Beatrice ang pinag-uusapan namin. Yung ano po, yung manika ni Ma'am Belinda. Ganun ba? Iha, bakit? Natatakot ka ba sa isang simpleng laruan? Naulinigan ko ang pag-uusap niyo. At narinig kita nung sinabi mong may kakaiba kay Beatrice. Opo, Sir Greg. Nagpaparamdam po siya sa akin. Para pong tinatakot niya ako. Ilang taon ka na nga ulit? 16 po. Ang laki mo na para sa mga ganyang klaseng imahinasyon niya. Ang laruan ay isang laruan. Wala itong buhay at walang kakayahang manakot. Ngayon, kung natatakot ka talaga sa isang laruan, hindi na ito kasalanan ng manika. Kasi hindi naman ito hawak ang pag-iisip at nararamdaman mo. Pero po, Pasensya na, Iha. Gustuhin ko mong paniwalaan ka, ngunit imposible talaga ang iyong sinasabi. Nasa 1960s na tayo. Hindi na uso ang mga ganyang bagay ngayon. Ngayon, kung talagang natatakot ka, ipapa-assign ko na lang sa ibang katulong ang pag-aalaga sa asawa ko. Pwede naman siguro natin yung gawin, di ba? Aling Marie. sige po, Sir Greg. Maghahanap po ako ng ipapalit kay Rosita. Mawawalan po ba ako ng trabaho? Kalma. Hindi kita sinisitante. Ayoko lang na natatakot ka. Kaya ipapa-assign kita sa ibang gawain. Gusto ko na lahat kayong mga katulong sa mansyon ay komportable. Nang sa gayon, ay magagawa niyo ng maayos ang trabaho niyo. Maraming salamat po. Doon po niya napatunayan kung gaano kabuting tao sa Sir Greg. Mula noon ay ibinistilo na po siya sa pamamalengke at pagtulong sa mga gawain sa kusina. Hindi po magaling magluto si Lola noong panahon yun. Pero sinikap raw po niyang matuto kahit mahirap. Malayo raw po kasi ang kusina sa kwarto ni Ma'am Belinda. Kaya hindi na rin niya nakikita ang manikang si Beatrice. Lumipas ang 2 linggo, napag-alaman niyang nagpaparamdam rin ang manika sa katulong na ipinalik sa kanya. Iyak raw ito ng iyak at nagpumilit na umalis ng mansyon. Sinubukan itong kausapin ni Aling Marie at maging ni Sir Greg. Pero ayaw na raw talagang manatili nito. Dahil doon ay mas napatunayan ni Lola Rosita na hindi imahinasyon ang mga naranasan niya. Totoong may kakaiba talaga kay Beatrice. Pero hindi na raw siya nakisali pa sa usapin yun sa takot na baka muli siyang idestino kay Ma'am Belinda. Mula noon ay 2 katulong na ang naglilinis sa kwarto ni Ma'am Belinda at nagpapakain dito. Mahigpit na utos ni Sir Greg na tuwing may papasok sa kwarto ni Ma'am Belinda, kailangan nakabukas palagi ang pinto. Lumipas ang ilang buwan at wala na silang narinig na kakaiba sa mansyon. Tila naging normal na rin daw ang buhay ni Lola Rosita dahil wala nang buhay na manikang nananakot sa kanya. Ngunit panandalian lang pala ang lahat ng iyon. Isang araw kasi, napadaan siya sa labas ng kwarto ni Ma'am Belinda. Nakabukas raw ang pintuan kahit wala naman sa loob ang mga katulong. Naku, nakalimutan nila magsara ng pinto. Malalagot talaga sila kay Sir Greg pag nakita niyang bukas pa rin ang pinto ng kwarto ni Ma'am Belinda. Isasarunasano niya ang pinto nang bigla siyang napigilan sa kanyang narinig. Arka raw ni Ma'am Belinda ang nanikang si Beatrice habang nakatungaw sa bintana. At ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay talagang gumulantang sa kanya. Gusto mong samahan na kita sa kabilang buhay? Bakit naman, anak? Masaya naman tayo sa ganito, di ba? Naaalagaan pa rin naman kita ng maayos. Hindi pa ba sapat sa'yo ang lahat ng ito? Kinabahan si Lola Rosita sa kanyang narinig at gusto na sanang umalis doon.
subalit